Welcome sa civilservicereview.com. At yung pag-aaralan natin ngayon ay kung paano ba mag-convert ng um, fractions to lowest terms. So kung maalala ninyo, kung kayo hindi na nag-aaral ngayon, kung maalala ninyo nung kayo elementary school at high school, at even kayo ay nasa university, ay usually pinapakonvert ng mga teachers yung answers na fractions into lowest terms. So, ngayon ay pag-aaralan natin ulit ito, in case nakalimutan ninyo, at syempre dun sa mga magte-take ng civil service exam. So, paano ba yon? Number 1, example 1. Sorry. Let's say 24 over 32. So, ang idea para mag-convert into lowest terms or to convert a fraction to lowest terms ay kung paano ba tayo maghahanap ng common number na pwede nating i-divide both sa numerator at sa denominator. So dito, makikita natin even number. Even number sila pareho. So sure tayo na pareho silang divisible by 2. So isa na yon, isang idea yan is 2. Pero usually, ang hinahanap talaga natin ay yung pinakamalaki. Ano kayang number ang pinakamalaki na pwede nating i-divide dito sa numerator at denominator ng 24 at 32. So, siguro obvious na ang pinakamalaking number ay 8. So, pag dinivide natin sa 8 yung 24 tsaka yung 32, so kung by the way, kung ano yung i-divide mo sa numerator, dapat yun din yung i-divide mo sa denominator. So, magiging 24 divided by 8 is 3. And then, 24 divided by 8 is 4. So, ang 24 over 32 sa lowest terms ay 3/4. Okay. So, may mga pagkakataon na minsan, kunwari, hindi mo masyadong alam, kailangan mo mag-divide ng more than once. So, syempre, pag malaki yung number, mahirap naman talagang tignan. Example, 48 divided by 72 kunwari. So, malamang naiisip na ng iba, kung kayo ay sanay mag-solve, alam niyo na siguro kung ano yung pinakamalaking number. Pero ang pinakamaganda dito ay kung di mo alam yung pinakamalaki, pwede kang mag-trial and error. Or pwede kang magsimula sa maliit. So, alam naman natin lahat na ito ay even, so pwede tayo mag-start sa 2 kunwari. So, divided by 2, magiging sagot natin ay 24 over 36. So, again, pareho silang even. So, pwede natin ulit simulan. O simulan sa 2. Or kung gusto nyo, makikita natin na divisible sila pareho by 4. So, ang 24 ay divisible by 4 at ang 36 ay also divisible by 4. So, divided by 4. Divided by 4. So, siguro, babaguhin natin. Gawin natin dito sa baba. Okay, so, start tayo dito. So, 24 divided by 36 or over 36 divided by 4 divided by 4 magiging equal to, this is 6 over 36 divided by 4, 9. So, meron pa ba yung 6 over 9? Meron pa, Pareho silang divisible by 3. So, divided by 3, divided by 3 is equal to 2 over 3. Okay? So,
As you can see, kung hindi nyo masyadong alam yung kung ano ba yung greatest common factor, pinakamalaking number na pwedeng i-divide sa parehong na numbers, yung numerator at denominator, you can start by dividing them with small numbers. Ano? So, actually, pwede tayong dumiretso from 48 to 72. I mean, from 48 over 72, pwede tayong mag-divide kaagad ng anong pinakamalaki. Pwede tayo mag-divide ng, for example, malaki kaagad, pwede tayo mag-8. So, this is another way, no? So, pag nag-divide tayo ng 8, magiging 6 na siya, babalik na siya sa 6 over 9. So, which is, ito na yun, ano? Or, kung gusto nyo namang diretsyo, minsan nakikita ka agad yan, ano? Lalo na kung palagi kayo nagsusolve. Pwede nyo kaagad i-divided by 24. So, makikita natin na both numbers are divisible by 24, which is equal to 2 over 3. Ano? So, yung 24 na to, mapapansin nyo, product siya ng 2, 4, at saka 3. So, 8 times 3 is 24. Ibig sabihin, yung kakadivide nyo ng repeatedly ng 2, 4, tsaka 8, pwede nyo siyang idiretso sa 24. So, again, either technique, mas maganda siguro kung makikita nyo kaagad, ano? Pero usually, hindi talaga makikita kaagad yan, lalo na kung malalaki yung numbers. So, ang pinaka-importante, yung pinaka-lowest term natin ay wala ka na dapat numbers o wala ka na dapat number na pwedeng i-divide sa pinaka-last fraction mo. Kasi kung meron pa, hindi pa yun naka-lowest terms. Okay? So, siguro isa pang example. Okay, let's have one more example. Oh, sorry. So, how about medyo malaki? Number 3, 96 over 112. So, hindi ko pinag-isipan to. Hindi ko alam kung anong pwedeng lalabas. Ano? So, pwede tayo, again, pinakamadali is pareho silang even. Pwede tayo mag-divide by 2. So, divided by 2. Litan lang natin konti. Divided by 2. So, magiging, ano ba ang 96 divided by 2? 48. So, 48. Okay. And then, ang 112, ang 100 pag dinivide mo sa 2 ay 50. Ang 12, pag dinivide mo sa 2 ay 6. So, 56. May nakikita na ba kayo? So, dito tayo ulit. So, 48 divided by 56. Ano kaya? O kung gusto nyo, pwede kayong mag-divide 2 ulit, pero kitang-kita ko na siya na pwede siyang i-divide by 8. Okay, so magiging 6 over 7. Ano? So, obvious na ang 6 over 7 ay wala na tayong pwedeng i-divide. So, I hope natutunan nyo. Ang pinaka-general principle dito is, kung hindi nyo makuha yung pinaka-malaking number, you divide repeatedly until all the factors are exhausted. So, maraming salamat. I hope meron kayong natutunan ngayong araw.